Hello guys, magandang gabi. Ayan, mag-share lang ako about sa nalaman ko about based sa source ko. May source pa talaga. Ayan, thank you so much guys, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe nyo na para ma-update kayo sa mga vlog ko. And thank you so much guys, and shoutout sa lahat, shoutout sa mga nanonood lagi sa vlog ko. Guys, salamat sa support, and malaking bagay yung suporta nyo para patuloy natin yung vlog natin, di ba? Isa kayo sa mga inspiration ko, sa mga, lalo na sa mga nagtatanong dyan, nagko-comment, and kasagutin natin yan as long as hindi tayo busy. May time tayo, sagutin yan lahat, sasagutin ko yan lahat guys. And ayan na, about sa Easy Clean, kasi wala talagang PF yung Easy Clean, wala ka talaga. 100 lang siguro para sa Blue Card. Based yan sa sa friend ko na Easy Clean, wala siyang binayaran. And may vlog ako guys dyan about sa Easy Clean, kung paano siya nag-apply. Ayan, nandito sa sa comment section, dito sa description, i-click nyo, andun yung video, panoorin nyo guys yung interview ko sa kanya about sa Easy Clean, kung paano siya nakapasok dyan. Ayan, i-vlog ko na yung, sabihin ko na yung nangyayari ngayon sa Easy Clean, kung bakit nagkaroon ng placement. May placement na raw, sabi ng mga Pilipino, mayroon na. Guys, ganito kasi style nila. Sasabihin ko na, example, ako yung empleyado ng Easy Clean, cleaner. Tatrabaho ako doon, tapos tapos ikaw naghanap ka ng trabaho. Tapos sasabihin ko sa'yo na, sige na, ako na bahala sa'yo. Ganun nangyari Yun yung mga ginagawa ng mga Pilipino ngayon. Pinagkakakitaan na nila yun. Pilipino mismo yung gumagawa ng katarantaduhan. Pinagkakakitaan na nila yung kapwa Pilipino nila. Ayan mga katarantaduhan ng mga Pilipino dito sa Macau na, ayan guys, kawawa kayo ng mga mandirigma dito, ng mga naghahanap. Kasi imbis na tulungan kayo, hindi kayo tinutulungan. Ginagawa nila is pinagkakakitaan pa kayo. Kaya nga wala kayong pumunta kayo dito, wala kayong trabaho. Tapos gagawin pa nila sa inyo 'yon, 'di ba? Wala talaga. Siguro pwede pa 2,000, okay pa 'yon. Pero yung 30, sabi ng isang mandirigma dito na, sabi, idol, may placement na raw yung Easy Clean. Magkano? 32 daw, 33, 30. Di ba? Laki pa, no? Nakatatlong tao siya doon, 4. May 100,000 MOP na siya. Hindi pesos sa pinag-usapan dito, MOP. 30 33 MOP, 33,000 MOP, 32,000 MOP, 30,000 MOP. Naka siya, 5, 10. Ang laki ng pira niya. Ganito yung style nila guys dyan. Sabi ng source ko din sabi niya, ganito ginagawa ng mga mga tarantalo dyan sa Easy Clean, ng mga empleyado, mga Pilipino. Example, ako doon ako nagtatrabaho. Example lang, hindi ako doon nagtatrabaho sa Easy Clean, baka sabi, example doon ako, ikaw naghanap pa ng trabaho. Gagawin ko is sasabihan kita, akin ang CV mo, and ako na bahala sa'yo, bigyan mo ko ng 33,000 Yan yung placement sa ngayon, Easy Clean. Pero joke, ano ko lang yun Hindi, ko lang yun. Ibig sabihin is, palabas ko lang yun may PF para magbigay ka. Pero wala talaga. Tapos, yung bigayan yan is, hindi doon mismo sa agency tayo lang mag-uusap sa park. Bigay mo sa akin sa park yung 33. Bigay mo na sa akin yung 33 para ma-priority ka. Ako na, para mauna ka doon sa makapasok ka na kaagad. Siyempre ikaw naman gusto mo makapasok agad, magbigay ka na agad ng 33. Mangyayari niyan guys, hindi pa sigurado yun na makakaumpisa ka na Mangyayari pa yan, siyempre ako, pupunta ko sa office, dala ko CV mo, ipapasa ko doon sa HR. Lalagyan ko ng pangalan ko, ako yung example, lalagyan ko ng pangalan mo, yung pangalan ko, yung CV mo, ipapasok ko sa opisina sa HR. Yun. Tapos sasabihin ko sa iyo, mag-antay ka lang Antay-antay ka lang, ako na bahala. Ikaw naman, magbigay ka ng PF para parang priority ka, para matawagan ka agad for interview. Yan.
ipasa ko na yung CV mo doon, syempre mag-aantay ka pa niyan. Antay-antay ka pa. Tapos mangyayari niyan, may kakausapin na naman ako. Pwede mag-post ako, mag-post hiring Isiklin. Yung lahat ng mag-PM sa akin, sasabihin ko na ako ng bahala sa inyo, papangakuan ko ng trabaho, magbigay na kayo. Ipapasok ko lahat ng CV nyo, ako magpapasa mismo sa HR ng Isiklin. Ganon mangyayari ako magpapasa. Paano pag may kakumpetensya din ako na Pilipino din na mas mataas pa, mas matagal pa sa akin sa company, kilala, magpapasok din siya doon. Siyempre ako mahuhuli ako, yung tao ko na yung mga CV na pinasa ko doon, may mas mataas pa pala sa akin, mas matagal 40 years sa Isiklin. Tapos pinasa niya yung mga ano niya doon, manakuha na CV, mahuli na ako, di ba? Mauna siya, mauna yung ano niya. Di ko alam kung magkano hiningi niya rin, di ba? Mamaya mas mataas pa, 35, di ba? Mangyayari dyan sa inyo, antay kayo ng antay, naubos na visa nyo, nakalimang balik na kayo sa Macau, naubos na visa nyo, siyempre willing ka mag-antay kasi wala, no choice ka, nakapagbigay ka na doon. Diba? Nakapagbigay ka na ng pera. Wala na, no choice ka na. Once kasi guys, nakapagbigay ka na, wala, sunod-sunuran ka na yan. Kaya wag kayo magbibigay. Diba? Apply kayo online sa Isiklin. Wag kayo dyan sa mga tao-tao, mga Pilipino na sabi ang papasok sa inyo. Kasi pag ganyan, mangyayari niyan is kawawa kayo. Antay kayo ng matagal. Di pa sigurado yan. Ang laki ng pera na mawawala sa inyo. Hindi nyo basta-basta mababawi yan. Yung pera nyo na nakuha sa inyo, kawawa kayo. Diba? Paano kung inutang nyo lang yun, kawawa ka. Diba? Yan guys, pag-isipan nyo yan, mga ganyan-ganyan, nagpo-post ng hiring, quota, babayad kayo sa kanya, iwasan yung ganyan. Kaya nagkaroon ng bayad dahil dyan sa mga sa mga nagpo-post, mga agent ko ng agency. Nako, kawawa kayo. Kaya guys, sinishare ko lang yung visa, nalaman ko dun sa source ko na dun mismo dati siya nagtatrabaho, na ngayon wala na. Hindi ko alam, baka natanggal din siya. Hindi niya lang sabi yung dahilan, baka natanggal din siya dahil dun. Di ba, nalaman ng company na yun ginagawa niya, tanggal siya. Diba? Hindi natin masabi. Kaya yun mga ginagawa ng mga Pilipino dyan sa Isiklin, pinagkakakitaan nila yan. Pag nalaman ng company yan, ang ginagawa nila yan, may mga nag-complain, tanggal siya. Diba? Yun. Pag natanggal na siya, yung mga binayad niya sa inyo, binayad niyo sa kanya, wala na. Wala na. Diba? Kawawa kayo guys. Kawawa. May maingay dito Dito pa talaga sa harap ko. Thank you. Bye-bye. Yun guys, mangyayari sa inyo is kawawa kayo. Diba, pag natanggal siya, sabihin niya, wala na akong, hindi ko na ibalik yung pera nyo kasi natanggal na ako sa trabaho. Kawawa. Yun lang guys, yun lang isi-share ko. Sa Isiklin, wala pa rin. Sa Isiklin mismo, sa agency, wala pa rin placement. Yung nagkakaroon lang ng sabi ng placement dahil sa mga Pilipino na empleyado doon na pinagkakakitaan nila kayo. Yun lang. Bisa source ko, hindi sa galing sa akin yan, opinion. May friend kasi ako na doon, and dati siya doon, and ngayon wala na siya doon, hindi na siya connected doon sa Isiklin, wala talaga daw placement doon. Yun yung sabi niya, dahil lang nagkakaroon ng placement dahil doon sa mga Pilipino na walang awa na pinagkakitaan nila yung kapwa Pilipino. Yun lang guys, yun lang i-share ko, and sana naintindihan yung sinabi ko. And then yun yung mga senaryo na sinabi ko. Yun lang guys, thank you so much and God bless sa lahat. I love you all.